Sabi ko sa inyo, hindi po lahat kayo mapigilan. The police cannot be everywhere and anywhere all the time. The military is not part of the governance yet in the matter of using force or at least intimidating you with soldiers. Far from it, we do not have that plan. But pag hindi talaga madala, and it's a runaway contagion, mapipilitan na gumagamit ng military kasi talaga kulang ang pulis. Ngayon, kung andyan ang military to enforce you to obey itong community lockdown, sumunod kayo dahil para sa inyo yan. Tingnan ninyo nga, sige kayo labas. Di umami yung contamination ng pasa. Ito ang dilemma ko. Dito ako between the devil and the deep blue sea. Gusto na mga doktor na i-lockdown kung may mga na-infected yan. The percentage of the people affected in the community is not given any figure kung ilan sila. Ito namang sa kabila, kailangan natin ng palabasin yung mga tao, lalo na sa mga trabaho na kailangan talaga ng bayan, food and everything, and also to move the economy. Alam mo, ang mga doktor, sabihin ko sa inyo, pag hindi ko na talaga rin sila mapigilan, dahil po wala na akong pera na ibigay sa kanila. Kaya kailangan sila lumabas para magtrabaho. Yan ang ano ko. I-lockdown ko, ubos na yung pera na binigay ng Congress na bigyan kayo ng ayuda. Yung pera pang gastos. Wala na ako niyan. Sabi, on your own ka, totoo. Kailan lumabas ka para maghanap buhay, para makakain. So I'm telling the doctors, much as I would want really to give in to your demands, especially in the matter of lockdown, I want it because I do not want the contamination to continue. It's a thing that's running like it's a continuing thing. Tapos, ito ngayon yung kailangan ko rin bitawan. So, do not be surprised if there's a rise. One, yung ayaw talagang maniwala that for any reason they want to get out, and well, I don't know what you want to accomplish, but if it's food for your family, medyo tatanggapin ko yan kasi hindi ko na kayo mapakain lahat eh. Noon may pambigay ako. Kung meron lang akong pambigay, ibibigay ko sa inyo araw-araw para mapupuhay kayo, makakain. Problem is, the funds are already depleted. Deplete na ang ano natin, at kailangan natin ng trabaho yung iba. The challenges are daunting, but we will not be defeated because we have the strong faith in God. Totoo yan. And in the resilience of the Filipino people. Totoo rin yan. Sanay tayo dyan. Our National Action Plan against COVID-19 is also strong. At ginagawa namin lahat ng magagawa, ginagawa namin para sugpuin itong COVID
But for yung mga rason na yan, yung ekonomiya, pagkain na tao, i-balance mo doon sa lockdown. Yun na lang ang magawa natin, hinahabol natin. And then, maligaya ako. Kasi ang Russia, kaibigan natin ito. Hindi tayo lang, wala tayong away sa Russia. Kaibigan natin. Ang ano nila is, magbigay sila ng bakuna. Wala naman silang sinasabi, bayaran mo. Ito, tingin ko kay President Putin. Tulong niya sa atin libre. Kaya ngayon, tinatanggap natin at kung ano ang supply, mag-usap pa kami kung ilan ang supply at kailangan natin may clinical studies na mag-injection muna tayo ng ilan tapos tignan natin ang resulta. Ang ano niyan is you will be given the vaccine and ang reaction ng katawan mo kung tatanggapin ba o hindi. Yan ang ano niyan. So there will be volunteers. Ako, pagdating ng bakuna, in public, para walang chat-chat dyan, in public, magpa-injection ako. Ako yung maunang ma-experimentuhan. Okay para sa akin. That's my... Sabihin ko rin kay President Putin, na tiwalang malaki ang tiwala ko sa your studies in combating COVID. And I believe that the vaccine that you have produced is really good for humanity. Kaya ako, para ipakita ako sa kanila na tiwala ako at hindi sila nagkamali, nag-offer. Ako, pagdating, yung doktor nila o doktor natin, ako ang unang magpapakuna. Tignan natin kung pwede ba. Kung pwede sa akin, pwede sa lahat. Ngayon, kung hindi pwede sa akin, yan nga ang problema eh. Kasi, siyempre, kung bigay, ito libre ito. Kung may magbigay na I do not know what country, America, you'll have to pay for it. Really. The ones are working on COVID vaccines, America is Pfizer, Johnson & Johnson. Ito yung malaking kumpanya. Whether or not magbigay ng libre ang Amerika, wala pa akong, hindi ko naman sinasabi na hindi, pero ang sigurado ko ang Russia. Kung hanap tayo ng Russian partner dito, pagpiliin sila natin ng tao so that they can work expeditiously. Maganda ang takbo ng kanilang tao. We are extremely grateful. So, maraming challenges na, pero malapit na po. Maghintay kayo. Actually, ang vaccines, they are to be distributed worldwide na yan by September, October. Bibitawan na yan nila, dandahan. With the clinical studies, and if it's completed, ilalarga nila yan. Pero dumaan na sa kanila yung the measures that would ensure that it is really safe. Tapos na yan. Kaya lang, whether or not it is safe for a particular race, kagaya na Filipino o Chinese,
Hindi natin malaman unless we go into a clinical trial. Yan ang ibig sabihin dyan. So, ang akin na lang, hintay na lang kayo, kunti na lang talaga. By December, sabi ko, in the fullness of God's time, we will have hopefully, a COVID-free December and we can enjoy this Christmas season. Maghintay lang kayo, nandyan na. Ang sinabi ko sa inyo noon, vaccine, vaccine, vaccine. Ngayon, ang vaccine nandito na. Ito nga, itong may sulat dito, papasalamat ako kay President Putin ng Russia. Pero sabi niya noon, nung bisita ako sa kanya, sabi niya, if you have a medical question mark on anything about medicines or cures, feel free to call me, and anyone you'd like to be confined and treated here in Russia, we will. Yan ang sabi. And we will help you develop the medicines that your country needs. Sabi talaga niya, wala nang paluak kasi it would require a constant communication and exchange of ideas. Napuputol because walang follow-up. I do not think that Russia would renege on its promise. And so I am asking the Secretary of Health to look for the best guy to be dealing with Russia in this area. The transfer of technology of the vaccine. So, nandito sa harap ko ngayon ang papasalamat. Hindi ko na lang basahin lahat. Basta, I said na galing sa puso ko, nagpapasalamat ko ako sa inyo sa mabuting loob ninyo sa Pilipinas. And someday, we will makabayad mo lang kami sa utang ng loob sa inyo. But I promise you that the Philippines and Russia will remain friends forever. And ako, I do not take sides in the geopolitical struggle. Basta ako, Russia. Salamat po, pipirmahan ko itong ito po yun. Kapadala sa then the next thing is I will ask the guy who's gonna deal with him. Itong contract tracing, by the way, bumalik sa akin this has to be financed by government. Contact tracing means that yung people who are doing the actual tracing will have to travel to the place where the person in question resides. Kailangan ito ng sakyan. It's always whatever it is in life really. Pagkata. Ganito na lang. Nandito man si Secretary Anyo, magpahatid na kung anong sakyan dyan sa pulis, yung area na yan, doon siya sumakay. Doon sila sumakay. Ihatid sila ng pulis doon sa boundary. Beyond that, ibang pulis na naman ang magsasalo sa kanila para hanapin yung tao. Because the police have the resources, pati yung barangay captain,
na malaman nila kung saan ito nakatira. That would be the fastest way of doing the tracing. Kasi, pero kung may pera at may sakyan, hindi better. Hindi ko na mamulestya ang pulis. Pero kung wala, then the police has to sacrifice and contribute to the solution of the problem now. Yun ang mga pulis ko. Total, wala kayong masasabi sa akin. Full support ako sa inyo. At yung mga kaso ninyo na duty connected, huwag kayong mag-alala, sabi ko. Didepensahan ko kayo. And for those, maghintay lang kayo. Basta tutulungan ko kayong lahat. At hinihingi ko sa inyo, tumulong lang kayo rin sa ating bayan. Walk the extra mile to help our country. At sa ating mga kababayan, hintay ka lang. Nandiyan na yan. Pagdating yan, ako nga mauna. And then, I'm sure that it will be good for me and for us. Maraming salamat po.